Hello there, good evening, and welcome back to our channel, Our Joyful Journey in Canada. Yeah, so in this video, of course, ay titingnan po natin kung ano yung mga important na update mula doon sa caregiving program na PR on arrival na sisimulan or na bubuksan nitong March 31. So maganda po itong kanilang update ngayon dahil meron pong dalawang bubuksan na stream, which is yung workers in Canada stream and applicants not working in Canada. So uunahin po nila, sabi dito, when the pilots open, will only accept applications for the workers in Canada stream. The stream for applicants not working in Canada will open at a later date. Ayan, so magandang opportunity po ito for those na nandito na tapos nangangamba na mawalan sila ng status or mapauwi, so pwedeng nyo itong pasukan given na pasok po ang requirements o meron kayo lahat na requirements at meron kayong relevant na experience. Yan, so napaka-importante niyan, relevant na recent lang na experience. I think ang hinahanap nila dito yung mga within 3 years na experience, pero kung meron pa rin kayo na beyond yung last 3-year experience yan, subukan nyo pa rin mag-apply, malay nyo, so i-consider pa rin yung inyong application. Okay, so 'di ba ang gandang opportunity na to, lalo na yung marami ko napapanood ng mga YouTubers na talagang wala nang way for them na makapag stay dito, 'di ba? Kasi yung sa daming ang mga nangyari na pati yung mga spousal open work permit tinanggal na, tapos yung mga low wage tinanggal na. So kung pasok naman po kayo dito at meron kayong experience, ay pwede nyo itong subukan, so ayun, talagang answer talaga ito mula sa itaas, para dun sa mga nandito. Tsaka syempre yung pagbibigay ng priority dun sa mga dito na nakapagtrabaho is ito talaga yung dapat na gawin, kasi syempre okay din na may mga papasok na iba coming from other countries, pero dapat talagang unahin yung mga dito na at baka sakali ay magkaroon pa rin sila ng tsansa dito sa pilot program na ito. So ano daw ba yung binibigay nitong pilot program na to? It's a permanent residence in one step. So ibig sabihin wala na kayong katulad namin na kailangan pang makagain ng certain in Canada experience, na yung iba 2 years tapos naging 1 year, naging 6 months. So dito direct to PR nga, syempre pag na-approve na kayo dito, PR na kayo kaagad, So ayan, reduce language and education requirements. So from level 5 na CLB, or sa Canadian language benchmarks, magiging na lang level 4. Yan, pinababa na rin po nila. And yung high school diploma na lang din ang kailangan nila. Equivalent po to Canadian high school diploma, So tingnan po natin kung pwede ba kayo dito umapply, Sino ba yung mga eligible? So kung kayo po ay may level 4 English or French in the CLB or NCLC, pwede kayo dito. Ito po yung sa IELTS at yung mga katulad po na gano'n, and then have equivalent of Canadian high school diploma or higher. So usually po kung nanggaling kayo ng Pilipinas tapos kayo po ay hindi K-12 graduate, usually kailangan nakadalawang years po kayo ng post-secondary sa atin, like naka 2 years kayo sa college, ganyan. Kung hindi naman, kung naka 3 or naka 4, much better, kasi ibig sabihin mas mataas ang chance na kayo po ay mayroong equivalent na high school diploma dito. Kasi ako ay graduate ako ng Bachelor of Secondary Education, tapos ang assessment nung sa akin ay undergraduate, 3-year undergraduate ng Bachelor of Secondary Education. So ayun po. And then
at least 6 months daw na recent and relevant work experience. Okay. Kung hindi naman daw ay related caregiver training credential. So ito maganda din ito. Like for example, kung kayo ay may credential o nag-aral kayo ng caregiving, kung wala kayong 6 months of experience, I think ay i-consider din nila yon, ano. So, before, kailangan talaga yung experience na relevant doon sa work experience. So, sinabi naman dito or, hindi naman sinabing and. Kasi kung and, 6 months recent relevant work experience and related caregiver training credential, dapat yung dalawa na yon. Sabi niya naman is or, so ibig sabihin, alin man sa dalawa na yon, pero kung parehong meron ka, much better, di ba? Mas may laban yung iyong papeles dito. Kasi nga naman, ang caregiving training ay nagra-run din siya ng mga 6 months, yan. Yung iba mas mahaba pa kung sa ibang mga institution. So ayan, hindi naman binanggit dito kung kailangan ba INC or hindi, I think basta meron kang valid na certificate, no, tapos yung parang TOR mo doon sa iyong pinag-aralan or sa training mo ay pwede ka dito. Okay, have an offer for a full-time home care job. Ayun. So, kailangan ay may job offer kayo coming from private households. Yan. So, sa private households na ito, meron pong income, no, bracket na kino-consider para maging eligible na employer yung magbibigay sa inyo ng job offer. Hindi po basta-basta ito. Nung before, parang kailangan ay 100 something, no, yung annual income, pero I think ngayon medyo pinababa nila, 80 yata, pasok na rin doon sa na yan. Check na lang din po natin doon sa site na to. And then organizations that directly hire full-time workers to provide short-term or occasional home care for those who are semi-independent or recovering from an injury or illness. So for example daw po nito, maganda to, kasi before hindi ito pinapayagan na ang kukuha sa iyo ay yung mga home care providers, no. Ngayon pwede na silang kumuha from directly, So dati hindi ganito yung patakaran. So kumbaga parang pinalawak talaga yung chances na ma-accept ka dito sa program na ito. So ano ito? Home health care service provider, home care support service provider, direct care agencies, personal care services in residential settings, pediatric home health care provider. Ayun. So ito medyo nalito ko kanina sa pediatric home health care providers kasi hindi ko nakita na may private household doon sa taas kanina. Nakita ko lang yung naka-bullet na ito sa baba. So yung pediatric home health care service providers, ito naman po yung para sa mga nakababata, sa mga 18 years old yata yan pababa, na meron silang mga special needs, like for example ay yung medical, social, emotional, and physical needs, no, na kailangan talaga ay sinusuportahan at tinututukan. So meron silang support talaga, o yung mga nagpapagaling from illnesses na kailangan ng medical need kahit sila ay nasa bahay. So ayan, kasama po yan. Sabi dito, this will not include recruitment or placement agencies. So ayun, at least 6 months of recent and relevant work experience or related caregiver training credential. Ayun, pwede yung training credential, like for example, kayo ay mayroong, o pumasok kayo, siguro nag-school kayo, tapos may training doon. So provided na 6 months na nag-run yung pag-aaral nyo na yun at yung training nyo na yun, so pwede kayong makonsider dito. Have an offer for a full-time home care job. Yan. So ang labor market impact assessment is not required. So hindi na kailangan daw ng may LAMIA kasi nga ito nga ay PR na kaagad kapag po kayo ay na-approve dito. So i-update pa rin daw ang eligibility na ito soon. So ayan, meron pa rin mga susunod, no, before the pilot opens.
And then, ang mga common questions dito, sabi, hindi daw ba pwedeng experience kung halimbawa ikaw ay ina sa Pilipinas or nanay ka dito, ganyan. Tapos, mag-a-apply ka dito kasi syempre, childcare din naman yun o nag-aalaga ka. So, ang kailangan po ay mayroon kang paid experience. Hindi po pwede yung sarili mo lang na experience bilang mom or bilang, for example, kung ikaw ay nag-aalaga sa kung sino man na hindi paid o nakamag-anak mo na hindi paid experience, kailangan paid experience po ang hinahanap dito. So, ayun. Then, pwede daw ba yung mga EA o kaya ay yung mga nagtuturo ng mga bata, kindergarten teacher. Ang sabi ng iba, pwede. Ang sabi naman ng iba ay hindi. Pero I think sa akin talagang kung ang papasukan mo ay home child care provider, kailangan ang work experience mo ay yung pag-aalaga din ng bata, which is different naman doon sa kinder. Pero i-try din po natin, no? How are you, babe? I-update pa daw ang website sa full eligibility criteria before the pilot opens. So, antay-antay pa rin tayo doon sa eligibility criteria na yan, ano? So, meron dito mga nakalagay kung mga different situation to. Like, for example, ito, if you previously applied to the home child care provider pilot or home support worker pilot, ano daw ang gagawin? We'll continue to process your applications. Basta daw na-lodge ito, no, bago nag-close ang program, which was June 12, 2024. If you have applied to the gaining experience category and now have enough eligible work experience, you can send us your proof. So, ayan, marami na rin talaga mga nagsisend at I think, no, marami na rin nakaka-receive ng eligibility letter dito. Yung sa PR, medyo mabagal pa rin talaga, pero yung sa, yun nga, marami na rin nakaka-finish ng, ng work experience nila. If you have not applied to the home child care provider pilot or home support worker pilot, you may be eligible to apply to the new home care worker experience worker immigration pilot. So, ayan. If you are home care worker without status in Canada, you may still be eligible for the home care worker immigration pilots under a public policy. A limited number of spots would be available. So, ayan, ito na nga yung, kasi 'di ba dati may hinaing dito no, yung mga nawalan ng status, 'di ba? Na dating home care worker, tas nawalan sila ng status. So, sabi, bigyan naman daw sila ng chance, no, na magkaroon ng ano. Kasi nga, nandito naman na din sila. So, ito, sabi, meron daw limited spots na would be available for you to apply. Ayan. So, yan, magandang balita din ito para doon sa mga nawalan ng status before, no? So, this just means na nagpapakita pa rin sila ng pagpapahalaga doon sa mga datihan na nag-apply dito sa ano na to, which is of course very good to know. Ayan, so yan lamang po yung ating update dito sa upcoming home care program na PR on arrival. So, napakagandang opportunity po nito, lalo na dito sa mga nandito sa Canada, no? So, ayan, very, very good ang programang ito at ang immigration, ano, for doing this, for prioritizing those na nandito na, no? So, ayan, antay-antay po tayo doon sa iba pa, and thank you again for watching, and God bless as always. Bye.